Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya. Halos hindi makilala kung siya ay tao. Ngayoy, marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari, kapag siya'y nakita, ay matitigilan. Makikita nila ang hindi nabalita kahit na kailan, at mauunawaan ang hindi pa narinig ni numan. Sumagot ang mga tao, sinong maniniwala sa ibinabalita naming ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ang kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nakibahagi sa parusa ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y
patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagpapaksakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Pagkatapos ng panalangin ito, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Tumawid sila sa batis ng Kidron at pumasok sa isang halamanan doon. Alam ng taksil na si Judas ang lugar na yon, sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumunta doon si Judas kasama ang ilang pinuno ng mga bantay sa templo at isang grupo ng mga kawal Romano na padala ng mga punong pari at mga pariseyo. May dala silang mga lampara, ilawan at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kahit sila ay sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret," sagot nila. At sinabi niya, "Ako si Jesus." Kaharap nila noon si Judas na nagtaksil sa kanya. Nang sabihin niyang, "Ako si Jesus," napaurong sila at natumba. Muli siyang nagtanong, "Sino nga ba ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret," sagot nila. Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito." Sa gayon, natupad ang kanyang sinabi, "Ama, walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin." Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang kanang tenga ni Malco na isa sa mga alipin ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Ibalik mo sa lalagyan ang iyong tabak. Dapat kong danasin ang paghihirap
na ibinigay sa akin ng Ama. Dinakip nga si Jesus at iginapos ng mga bantay sa templo at ng mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyenan ni Caiaphas, ang pinakapunong pari ng taong yon. Si Caiaphas ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay para sa bayan. Sumunod kay Jesus si Simon Pedro at ang isa pang alagad. Ang alagad na ito ay kilala ng pinakapunong pari, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong pari. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan, kaya lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong pari. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong yan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya't nagsiga ang mga utusan at ang mga bantay at nagumpukan sila sa paligid ng apoy upang magpainit. Nakihalo sa kanila si Pedro at nagpainit din. Tinanong si Jesus ng pinakapunong pari tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga itinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan akong nagsasalita sa madla at lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko." Pagkasabi nito'y sinampal siya ng isa sa mga pinuno ng mga bantay na naroroon. "Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong pari?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Kung may nagawa akong masama, patunayan mo. Ngunit kung totoo ang sinabi ko, bakit mo ko sinampal?" Matapos ito, si Jesus ay nakagapos pa rin na ipinadala ni Anas kay Caiaphas, ang pinakapunong pari. Habang nagaganap ito, si Simon Pedro ay patuloy na nagpapainit sa tabi ng apoy. Siya'y tinanong ng mga naroon, "Hindi ba't alagad ka rin ng taong yan?" "Hindi," kaila ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga utusan ng pinakapunong pari ng mga Hudyo at kamag-anak ng lalaking natagpasan niya ng tenga, "Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan?" Muling ikinaila ito ni Pedro at narinig na tumilaok ang manok. Maaga pa nang dalhin si Jesus sa palasyo mula sa bahay ni Caiaphas. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo upang sila'y huwag maituring na di karapat dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, "Anong paratang ninyo laban sa taong ito?" Sila'y sumagot, "Hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong batas." Subalit sumagot ang mga Hudyo, "Wala po kami kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man." Sa gayon, natupad ang sinabi ni Jesus nang ipahwatig niya kung sa anong paraan siya mamamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?"
Tanong niya. Sumagot si Jesus, iyan ba'y sarili mong palagay o may ibang nagsabi sa iyo? Tugon ni Pilato, hindi ako Hudyo. Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano bang ginawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko'y hindi sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, ipinakapaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian. Kung ganoon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa daigdig upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat ako magpalaya ng 1 bilanggo sa pista ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi, sigaw nila. Hindi siya, kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinik, ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube at bawat isa'y lumalapit sa kanya at patuyang bumabati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! At kanilang pinagsasampal si Jesus. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan sa kanya. At inilabas nga si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato, sige, pagmasdan ninyo siya. Pagkakita sa kanya ng mga punong pari at ng mga bantay, sila'y nagsigawan. Ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya. Bahala kayong magpako sa kanya dahil wala akong makitang kasalanan sa kanya. Sumagot ang mga Hudyo, ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Nang marinig niya ang sinabi nila, lalong natakot si Pilato. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, taga saan ka ba? Subalit, hindi tumugon si Jesus. Muling nagtanong si Pilato, ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus? Sumagot si Jesus, magagawa mo lamang yan sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang yan. Kaya't mas mabigat ang kasalanan nang nagdala sa akin dito sa harapan mo. Nang marinig ito ni Pilato, lalo pa niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao, kapag pinalaya mo ang taong yan, hindi ka kaibigan ng emperador. Ang sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng emperador.
Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inilabas niya si Jesus at siya'y uupo sa hukuman sa dakong tinatawag na plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-aalas 12 na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sumigaw sila, "Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus!" "Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari?" tanong naman ni Pilato. Sumagot ang mga punong pari, "Wala kaming ibang hari kundi ang emperador." Kaya't ibinigay sa kanila ni Pilato si Jesus upang siya'y maipako sa krus. Inilabas siyang pasan ang kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagi lugar ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Isinulat ni Pilato ang ganitong mga salita at ipinalagay sa krus, "Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo." Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit lamang sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't ipinagpilitan ng mga punong pari kay Pilato, "Hindi sana ninyo isinulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, 'Ako ang hari ng mga Hudyo.'" Ngunit sumagot si Pilato, "Ang naisulat ko'y naisulat ko na." Nang si Jesus ay maipako na ng mga kawal, kinuha nila ang kanyang panlabas na kasuotan at pinaghati-hati sa apat. Kinuha rin nila ang kanyang mahabang panloob na kasuotan. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kaya't nag-usap-usap ang mga kawal, "Huwag natin punitin ito. Daanin na lamang natin sa palabunutan para malaman kung kanino ito mapupunta." Sa gayon, natupad ang isinasaad ng kasulatan, "Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan," at nagpalabunutan sila kung kanino mapupunta ang aking damit. Ganoon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." At sinabi niya sa alagad, "Ituring mo siyang iyong ina." Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit yon sa isang tangkay ng hisopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, "Naganap na." Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot
ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga dahil natatangi ang araw na yon ng pamamahinga. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na ito, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit, sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at agad dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpahayag upang kayo'y maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At may bahagi pa rin ng kasulatan na nagsasabi, pagmamasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim lamang dahil sa takot niya sa mga Hudyo. Pinahintulutan naman siya ni Pilato, kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama rin niya si Nicodemo, ang taong nagsadya kay Jesus isang gabi. May dala siyang pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at aloe. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa isang mamahaling tela ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Dahil noon ay bispiras ng araw ng pamamahinga at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. After Jesus had said this prayer, he left with his disciples and went across Kidron Brook. There was a garden in that place, and Jesus and his disciples went in. Judas, the traitor, knew where it was, because many times Jesus had met there with his disciples. So Judas went to the garden, taking with him a group of Roman soldiers and some temple guards sent by the chief priests and the Pharisees. They were armed and carried lanterns and torches. Jesus knew everything that was going to happen to him, so he stepped forward and asked them, "Who is it you are looking for?" Jesus of Nazareth. Judas the traitor was standing there with them when Jesus said to them,
I am he. They moved back and fell to the ground. Again, Jesus asked them, Who is it you are looking for? Jesus of Nazareth. I have already told you that I am he. If then you are looking for me. Let these others go. He said this so that what he had said might come true. Father, I have not lost even one of those you gave me. Simon Peter, who had a sword, drew it and struck the high priest's slave, cutting off his right ear. The name of the slave was Malchus. Put your sword back in its place. Do you think that I will not drink the cup of suffering which my father has given me? Then the Roman soldiers, with their commanding officer and the Jewish guards, arrested Jesus, tied him up, and took him first to Annas. He was the father-in-law of Caiaphas, who was high priest that year. It was Caiaphas who had advised the Jewish authorities that it was better that one man should die for all the people. Simon Peter and another disciple followed Jesus. That other disciple was well known to the high priest, so he went with Jesus into the courtyard of the high priest's house, while Peter stayed outside by the gate. Then the other disciple went back out, spoke to the girl at the gate, and brought Peter inside. Aren't you also one of the disciples of that man? No. I'm not. It was cold, so the servants and guards had built a charcoal fire and were standing around it warming themselves. So Peter went over and stood with them, warming himself. The high priest questioned Jesus about his disciples and about his teaching. Jesus answered, I have always spoken publicly to everyone. All my teaching was done in the synagogues and in the temple where all the people come together. I have never said anything in secret. Why then do you question me? Question the people who heard me. Ask them what I told them. They know what I said. How dare you talk like that to the high priest? If I have said anything wrong, tell everyone here what it was. But if I am right in what I have said, why do you hit me? Then Annas sent him, still tied up, to Caiaphas, the high priest. Peter was still standing there, keeping himself warm. So the others said to him, Aren't you also one of the disciples of that man? No, I am not. But Peter denied it. One of the high priest's slaves, a relative of the man whose ear Peter had cut off, spoke up. Didn't I see you with him in the garden? No. And at once, a rooster crowed. Early in the morning, Jesus was taken from Caiaphas' house to the governor's palace. The Jewish authorities did not go inside the palace, for they wanted to keep themselves ritually clean in order to be able to eat the Passover meal. So Pilate went outside to them and asked, What do you accuse this man of? We would not have brought him to you if he had not committed a crime. Then you yourselves take him and try him according to your own law. We are not allowed to put anyone to death.
This happened in order to make come true what Jesus had said when he indicated the kind of death he would die. Pilate went back into the palace and called Jesus. Are you the king of the Jews? Does this question come from you? Or have others told you about me? Do you think I'm a Jew? It was your own people and the chief priests who handed you over to me. What have you done? My kingdom does not belong to this world. If my kingdom belonged to this world, my followers would fight to keep me from being handed over to the Jewish authorities. No. My kingdom does not belong here. Are you a king, then? You say that I am a king. I was born and came into the world for this one purpose: to speak about the truth. Whoever belongs to the truth listens to me. And what is truth? Then Pilate went back outside to the people and said to them, I cannot find any reason to condemn him, but according to the custom you have, I always set free a prisoner for you during the Passover. Do you want me to set free for you the King of the Jews? They answered him with a shout. Barabbas was a bandit. Then Pilate took Jesus and had him whipped. The soldiers made a crown out of thorny branches and put it on his head. Then they put a purple robe on him and came to him and said, Long live the King of the Jews. And they went up and slapped him. Pilate went back out once more and said to the crowd, Look, I will bring him out here to you to let you see that I cannot find any reason to condemn him. Look, here is the man. So Jesus came out, wearing the crown of thorns and the purple robe. Crucify him! Crucify him! You take him then and crucify him. I find no reason to condemn him. We have a law that says he ought to die because he claimed to be the Son of God. When Pilate heard this, he was even more afraid. He went back into the palace and asked Jesus, Where do you come from?
But Jesus did not answer. You will not speak to me. Remember, I have the authority to set you free, and also to have you crucified. You have authority over me. Only because it was given to you by God. So the man who handed me over to you is guilty of a worse sin. When Pilate heard this, he tried to find a way to set Jesus free. If you set him free, that means you are not the Emperor's friend. Anyone who claims to be a king is a rebel against the Emperor. When Pilate heard these words, he took Jesus outside and sat down on the judge's seat in the place called the Stone Pavement. In Hebrew, the name is Gabbatha. It was then almost noon of the day before the Passover. Pilate said to the people, Here is your king. Kill him. Do you want me to crucify your king? The only king we have is the Emperor. Then Pilate handed Jesus over to them to be crucified. So they took charge of Jesus. He went out carrying his cross and came to the place of the skull, as it is called. In Hebrew, it is called Golgotha. There they crucified him, and they also crucified two other men, one on each side, with Jesus between them. Pilate wrote a notice and had it put on the cross. Jesus of Nazareth, the King of the Jews, is what he wrote. Many people read it because the place where Jesus was crucified was not far from the city. The notice was written in Hebrew, Latin,
and Greek. The chief priests said to Pilate, "Do not write the King of the Jews, but rather..." This man said, "I am the king of the Jews." What I have written stays written. After the soldiers had crucified Jesus, they took his clothes and divided them into 4 parts, 1 part for each soldier. They also took the robe, which was made of 1 piece of woven cloth without any seams in it. The soldiers said to one another, "Let's not tear it. Let's throw dice to see who will get it." This happened in order to make the scripture come true. They divided my clothes among themselves and gambled for my robe. And this is what the soldiers did. Standing close to Jesus' cross were his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. Jesus saw his mother and the disciple he loved standing there. He is your son. Then he said to the disciple, She is your mother. From that time, the disciple took her to live in his home. Jesus knew that by now everything had been completed. And in order to make the scripture come true, he said, I am thirsty. A bowl was there, full of cheap wine. So a sponge was soaked in the wine, put on a stalk of hyssop, and lifted up to his lips. Jesus drank the wine. It is finished. Then he bowed his head and gave up his spirit. Then the Jewish authorities asked Pilate to allow them to break the legs of the men who had been crucified and to take the bodies down from the crosses. They requested this because it was Friday, and they did not want the bodies to stay on the crosses on the Sabbath, since the coming Sabbath was especially holy. So the soldiers went and broke the legs of the first man, and then of the other man who had been crucified with Jesus. But when they came to Jesus, they saw that he was already dead, so they did not break his legs. One of the soldiers, however, plunged his spear into Jesus' side. And at once, blood and water poured out. The one who saw this happen has spoken of it, so that you may also believe. What he said is true, and he knows that he speaks the truth. This was done to make the scripture come true. Not one of his bones will be broken. And there is another scripture that says, people will look at him whom they pierced. After this, Joseph, who was from the town of Arimathea, asked Pilate if he could take Jesus' body. Joseph was a follower of Jesus, but in secret because he was afraid of the Jewish authorities. Pilate told him he could have the body, so Joseph went and took it away. Nicodemus, who at first had gone to see Jesus at night, went with Joseph
taking with him about 100 pounds of spices, a mixture of myrrh and aloes. The two men took Jesus' body and wrapped it in linen cloths with the spices, according to the Jewish custom of preparing a body for burial. There was a garden in the place where Jesus had been put to death, and in it there was a new tomb where no one had ever been buried. Since it was the day before the Sabbath, and because the tomb was close by, they placed Jesus' body there.